This moment guys ay i-flex ko na kung ano kakapal na yung feel na mga recipe na naluto na namin. At naging feeling shift na ako for this time guys. Tarara. Ito na pala kadami ang recipe ng aking niluluto guys. Tuwing magluluto kami ay kaming papel ng recipe. Kaya iniipon ko hanggang sa dumadami na siya ang kakapal na guys. Ang dami na, ilang piraso na yan. Sa pala kong OFW sa Middle East guys, hindi ko inakala na maging chef. Nahilaw na ako dito sa Middle East. Na dati ay isa lang akong stunt ng aming cook. Ay ngayon nagko-cook na rin ako. Pagluluto kong ay nagbase lang sa aking experience. Kasi sa aking naging experience dati, pero ngayon hindi na kailangan na mag-experience kasi bawat magluluto kami ay mayroon ng papel na dapat doon mo dyan mo ititingnan kung ano ang mga ingredients at anong dapat ilulutuin, kung paano ang pagproseso. So, tuwing magluluto kami ay dyan namin ang kinukuha kung paano namin i-process step by steps. Hirap talaga magluto guys pag hindi ka talaga tunay na kusinera. Unang-una guys, bago ako sasabak sa pagluluto ay kinukuha ko muna yung recipe, tinitingnan ko, binabasa ko. Tinitingnan ko kung ano ang mga ingredients at pagkatapos pinag-aaralan ko. Kung minsan sumasakit na yung ulo ko kung paano pagproseso guys. Yung iba pa naman na pangalan ng mga ingredients ay iniiba. Dati nung nag-a-assist pa ako sa cook na hindi pa ako cook dito sa Middle East guys, pag sinabi na green onion ay kilalang kilala ko na yan talaga guys. Simple lang naman intindihin yung spring onion guys ay tawag sa amin ay dahon ng sibuyas. Yun alam ko yun, pero nung naninibago talaga ako sa bagong recipe dito kasi talaga ako tunay na cook. Tapos mayroong resita dito sa ingredients. Yung ibig sabihin ng resita ay mayroong sipi na nakalagay na scallions. Yung ibig sabihin pala ng scallions, yun yung tinatawag na spring onion. Siyempre guys, hindi naman ako tunay na tagaluto. Di naguguluhan ako, ano ba talaga yan? Pero mayroon naman si goggles. Kaya yung mga ingredients na hindi ko na alam, ginagaggles ko talaga kung ano itsura nila, kung ano, ganyan, iba na yung mga pangalan. Yung spring onion ay naging scallions na. Tapos ito pa guys, yung Bombay, di ba tawag sa atin ay Bombay, tapos yung English ng Bombay is onion. At ito na naman, bago na naman sa aking kaalaman, yung onion at saka yung sibuyas Bombay natin na tinatawag, shallot pala yan. Pero hindi naman ako nakapag-aral ng culinary at hindi naman ako nakapag-aral ng HRM kasi bago ako nag-abroad guys ay ang pinag-aralan ko ay BS Ed talaga guys. Yung ibig sabihin ng BS Ed ay naging Bachelor of Secondary Education lang naman ako guys dun sa Pilipinas. Kasi ang problema hindi lang ako nakapagpatapos guys kasi syempre alam mo naman hirap ng buhay at hirap din ng pera at mahal na mga tuition natin doon at hindi ako nakapagtapos. Kaya nung nasa abroad na ako hindi ko naman alam na magiging hilaw ako na chef dito. Taga-assess lang ako ng cook namin o ngayon naging cook na rin ako. Kaya yung mga bagong pangalan ng mga alam ko ng mga pangalan kagaya ng scallions spring onion lang naman pala yun. Scallot Bombay lang naman dun sa atin ang tawag. Pagdating ko dito naging culinary terms na yung mga ingredients na binibigay sa akin ng ipapaluto na pagkain. So kaya naging sumakit yung ulo ko. Nakikita nyo yan guys, bago ko sasabak sa pagluluto, tinitingnan ko muna yung mga ingredients. Tapos, sinusulat ko sila isa-isa kung anong mga kailangan ng mga ingredients, kung anong wala dyan sa dapat kong ilalagay ng mga ingredients, sinusulat ko muna, nililista, at saka pinag-aaralan. Tinitingnan ko kung paano ang mga proseso, pero kung minsan, yung mga luto ay kakabago, mga fresh pa yan na mga na-encounter ko ng pagluluto, kaya hindi ko talaga yan alam kung paano iluluto kahit na mayroon siyang proseso, kung hindi mo naman talaga ang linyada na magluluto, kaya yan, parang naguguluhan ka talaga, sumakit na kung minsan nga ang ulo ko yung bato ko, sarap batukan.
Minsan iniisip ko na lang guys, mas Wala na mabuti talaga na ulit lang na ano, nag-aaral ka tapos kasi may pag pagkain ang nag-aaral ginger ka, juice. pwede mo siyang pamuyatan Diyan sa sa may gabi. salad na sauce na Tapos small mo bench. magpuyat Chili flakes meron tayo. ng sa ulo, at pwede mo na rin naman Tapos, ano pa? uulitin sa kinaumagahan para maging perfect mo yung exam. Ito guys, ay ura-urada na naman ito na ibibigay sa iyo ang resita. Ang recipe pala guys ay bigla kang bigyan ng recipe, kaya kailangan mo pang basahin, kailangan mo pang pag-aralan, kailangan mo pang tingnan yung proseso at saka yung mga ingredients, ilista mo pa. Ay, bahala ka na dyan. Sumasakit na talaga ang ulo ko dyan. Dahil sa dami-dami ng mga ingredients at saka ibang ingredients hindi mo pa kilala, kailangan mo pa siyang i-google. Tapos sasabihin ka nakakain sila ng ganitong oras. O minsan iniisip ko na kailangan lang lituin yung mga ingredients sa bawat menu. Kasi pag nakumpleto mo na yung mga ingredients sa bawat menu, pagluluto ka na, mabilis mo lang na ihalo mo yung mga ingredients niya pag kumpleto na siya. Ang salad, fried salad. Ang ginagawa ko guys, kinukumpleto ko yung mga ingredients niya para pagluto mo na, andyan na lahat. Hindi mo na kailangan na tingnan kung ilang teaspoon, ilang tablespoon, at saka ilang grams yung mga ilalagay mo na mga ingredients niya. At menu guys, ay nandyan na yan, nakatabi na yan ang mga ingredients para hindi ka na maguguluhan. At saka pag sinasabi nila na gusto na nilang kumain sa ganitong oras, mabilis mo na rin silang matapos. At saka time na rin ang pagluluto ng pagkain mo sa oras na gusto nilang kumain. Kaya masasabi ko talaga guys, maganda talaga pag may alam ka kung paano magluto. At saka kailangan talaga na may pinag-aaralan ka tungkol sa pagluluto. Na tanti din pala sa atin ang may pinag-aralan ka sa culinary, kasi pag nasa ibang bansa ka na talaga hindi mo ma-expect na baking cook ka. So hanggang dito na lang guys, babush! Yeah. Bring you up. Yeah, come on.